Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito tayo sa kay Tevez. Acquitted daw si Tevez sa kasong murder. Ayun, tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga tuwang-tuwa yung mga yung mga tuwang-tuwa yung mga yan, yung mga DDS. Kasi ito, mga kabunyog, mga kababayan, acquitted daw si Tevez sa kasong murder. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 15 ang kasong murder laban kay dating kongresistang Arnold Tevez Jr. at sa kanyang mga kapwa-akusado na sina Richard Boy Cuadra at Rolando Pinili. Ayon sa desisyon ni Presiding Judge Eduardo Ramon Reyes, pinawalang sala ng Korte Tevez at iba pang matapos pagbigyan ang demurrer to evidence dahil kulang ebidensya ng prosecution para patunayan ang kanilang pagkakasala. Inutusan ng hukuman ng jail warden ng Manila City Jail na palayain ang kapwa-akusado ni Tevez at gayon din inutusan din yung jail warden ng Metro Manila District Jail Camp Bagong Tiwa at Taguig ang dating kongresista maliban kung may iba pang legal na dahilan para manatili sila sa bilangguan. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagpatay sa 3 katao noong 2019 sa magkakahiwalay na mga lugar sa Bayawan City at Tumbagara City, kabilang ang isang dating NBI agent at provincial board member. Ngayon, yun ngang isang DDS vlogger, sino ba yun? Yung controversial, si Jack Arguta. Si Jack Arguta. Ano ito mga kabunyog? Sabi, ang galing talaga ni Attorney Topacio na-acquit si Arnie Tevez. Wow, ang galing. Paano yan, Claire? Si Claire Castro daw. Matakot na daw si Claire Castro kasi magaling na abogado si Topacio. Unang-una muna, itong kasong ito na na-acquit si Tevez, hindi ito yung main case. Ang main case talaga kasi na kaya yan nakasuhan ngayon si Tevez, yung pagpatay kay Digamo at pagkapatay pa ng marami. Mga 7 yata ang napatay diyan eh. Marami pa yung nabuhay pero muntik nang mamatay, na-save lang sa hospital. Yun? Mabigat na kaso yun at mabigat ang ebidensya doon. Doon ang mabigat ang ebidensya, yung pagpatay kay Digamo. Yun naman talaga yung main case eh. Yun naman talaga yung main case. Kaya lang, nung lumabas kasi yung kaso na yan ng pagpatay kay Digamo, bago pa na isampa yung kaso sa pagpatay kay Digamo, sinampahan na rin ng mga kaso si Tevez nung mga nauna pang mga pangyayari. Noong 2019 kasi, may pinatay din na board member ng Negros Oriental. Michael Dungo yata ang pangalan noon. Michael Dungo. Yung Michael Dungo na yon, board member, pinaniniwalaan, pinapatay din nito ni Tevez. Kaya kinasuhan siya doon. Separate na case yun. Murder din yun, pero separate yun. Kaya lang, lumalabas, mahina ang ebidensya doon. Kaya yung RTC Branch 15 ba yon ng Manila, inacquit siya. Pero hindi ibig sabihin niya na acquitted na siya kay Digamo. Mas matibay ang mga ebidensya doon. At yun naman talaga yung main case. Yung tungkol diyan sa kumbaga nangyari lang dahil diyan sa pangyayari kay Digamo, naglabasan na pati yung iba-ibang mga kaso ni Tevez. Kaya lang ang lumalabas dito, mahina yung ebidensya dun sa kaso na yon. 2019 murder case pa yon. Itong kay Digamo, 2023 nangyari yun. 2023 nangyari yun. Yung mahirap, kung doon kay Digamo na mismo ma-acquit, ayun. medyo mahirap yun kapag doon na. Kasi yun talaga yung main case. Yun talaga yung pangunahing kasong kinakaharap ni Tevez. At yun yung yan naman talaga yung gusto niyang malusutan. Kasi yung yung pagpatay na yan dun sa Michael Dungo ba yun, 2019 murder case, nakapag-bail nga siya dyan eh.
Kaya lang kahit nakapag-bail siya diyan, yung main case naman ni Digamo, hindi naman siya pwedeng mag-bail doon kasi the evidence of guilt is strong. Kaya yun. Kaya yung mga hindi nakakaintindi nito, akala nila, akala nila mga kabunyog, akala nila dito, akala nila, na ito, akala nila, yung na yan, yung murder case na yan, ay nalusutan na ni Tevez, no? Totoo yan. Nalusutan niya yung murder case na yan, yung murder case ng 2019. Yung pagpatay dun sa isang board member ng ng Negros Oriental. Kaya ito? Pero yan, hindi ibig sabihin yan na yung kay Digamo tapos na rin. Hindi. Pa rin yun, naghihiring pa yung Digamo. Ito pa lang. Kaya wag munang magsabi yung mga DDS na lusot na si Tevez. At saka magaling si Topacio. Mahina naman talaga yung ebidensya doon. Demurrer to evidence nga lang yun eh. Hindi na nga nag-present yung defense. Hindi na nag-present yung defense diyan. Kaya yan, mahina naman talaga yung ebidensya. Kaya lang noon kasi para lang talaga maano si Tevez, ma-issuehan ka agad ng arrest warrant noon para makancel yung passport niya. Lahat ng pwedeng ikaso sa kanya, kahit yung mga matatagal na tulad niyang 2019 case, final sa kanya. Pero alam din naman ng mga abogado yon na ng prosecution na medyo mahina-hina talaga yon. Kaya lang, final lang yon para lang, yun na kasi yung ready yung mga testigo eh. Yung mga testigo kasi dun sa pagpatay kay Digamo, hinahanap pa yun, hinahanap pa yan nung panahon. Pero yung mga testigo doon sa unang pagpatay ng 2019, ready na yung mga testigo, ready na rin yung mga papeles noon, dokumento. Kaya na-file ka agad yun. Yun yung naunang na-file. Dahil doon, na-issuehan ka agad ng arrest warrant at na-cancel yung mga passports. Yun naman yung purpose noon. Pero yung talagang mabigat na kaso niya, nakakaharapin yung kay Digamo. Ito yung hindi siya dapat makalibre dyan. Kasi, dyan matibay yung, dyan matibay yung mga ebidensya at testigo sa kanya. Laban sa kanya. Kaya, yun na nga abangan natin. Ang mahirap kung yun ang ma-acquit. Ayun. Pag doon na sa Digamo case, 2023 case yun eh. Itong pinag-uusapan natin, 2019 case. Kaya, ang layo. Ang layo. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.